Magandang gabi sa ating lahat at welcome sa ating Bible study sa Facebook. Pero mamaya ay may plug pa rin to sa YouTube. So huwag kalimutan doon na palaging i-share natin ang itong ating pag-aaral. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang paano mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Kagabi ang ating napag-aralan ay paano maging anak ng Diyos. So kung tayo mga anak na ng Diyos, paano ngayon tayo ang ating pamumuhay? Tayo ba ay dapat magkaroon ng, siyempre, medyo iba na ang ating takbo ng pamumuhay sapagkat alam na natin ang aral ng Diyos. Dahil sabi nga natin ay mga anak na tayo ng Diyos, so dapat mayroon tayong pagkakaiba. Ang sabi sa unang Pedro chapter 1 verse 14, sabi niya ganito, bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masamang hilig tulad ng ginawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. So nung tayo hindi pa tayo anak ng Diyos, ibig sabihin ay wala pa tayong pagkaunawa dahil wala pa tayong alam sa salita ng Diyos. Kasi paging anak ng Diyos ay pagtanggap natin sa Diyos. So pag tinanggap natin ang kanyang mga salita, nasa sa atin ang kanyang mga aral. Kaya nga ang sabi, ulitin natin yung verse 14, bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginawa ninyo noong kayo'y wala pang pangunawa. Kaya yun ang sabi ng Panginoon. Kaya dapat ay tingnan natin ano ang utos ng Diyos sa atin, paano tayo mamuhay. So, kung tayo ay tinanggap ng Diyos na anak na niya tayo, ay pinatatawad na at nilinis na tayo sa ating mga kasalanan at namumuhay ng may pagsunod sa Diyos. So sabi niya doon sa chapter 1 verse 22 to 23, ito ang sabi nga niya, ngayong malinis na kayo, kasi sabi kagabi nga, nalinis na tayo. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan. Ano pa't naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. So yun ang siyempre, pag alam natin ang aral ng Diyos, may takot tayo sa Kanya. Kaya doon niya, magiging maalab na ang ating pagmamahalan sa isa't isa, hindi na yung mga pakunwari. Sabi niya sa verse 23, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayan na salita ng Diyos. So ang taong ipinanganak sa Diyos ay may bagong buhay sapagkat nabubuhay siya sa walang kamatayang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi ito nawawala. Sabi nga niya rito sa verse 24 and 25, ang sabi nga niya, ayon sa nasusulat, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak. Nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit yan, ang salita ng Panginoon ay mamalagi magpakailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangaral namin sa inyo. Ipinangaral sa inyo. So ito ang may pinangaral sa atin at ito ngayon ang ating pinag-aaralan,
yung ipinangaral na sa atin ni Pedro na galing sa Diyos. Kaya sabi nga niya ay dapat ang ating pagmamahalan, sabi na malinis na kayo sapagkat kung tayo sumusunod sa aral ng Diyos, nilinis tayo ni Kristo sapagkat mayroon ng tayong takot na gumawa ng masama at gumawa ng wala sa aral ng Panginoon. At natakot tayo magkaroon ng kasalanan, magkakasala. So sabi nga niya, sapagkat muli kayong isinilang, kaya sabi nga niya, dapat sabi natin kagabi ay dapat maipanganak na muli ang lahat ng tao. Kaya nga sabi nga dito, sapagkat kayo isinilang hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay na walang kamatayang salita ng Diyos. Yan. Kaya dahil sa ating pagsunod sa katotohanan ng buhay na walang kamatayang salita ng Diyos, paghahariin na natin ang lahat, ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid sa Panginoon. Kaya nga sabi sa Colosas, okay, puntahan natin ang Colosas. Ang sabi sa Colosas chapter 2, verse 6 and 7. Ang sabi niya, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo na parang karapat-dapat sa Kanya. So may turo sa Panginoon kung paano tayo mamuhay at kung tayo ay, sabi nga niya, kung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, dapat mamuhay tayong karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Kaya yan ang sabi ng Panginoon. Kaya magpakatibay tayo sa ating pananampalatayang itinuro sa atin. So bilang mga anak ng Diyos, mamuhay tayong karapat-dapat sa Kanya. Magpakatibay sa ating pananampalataya. At ang sabi nga niya sa chapter 3, verse 1 to 4 naman, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya nang mabuhay na muli si Kristo, kasama tayo. Kaya nga sabi, may aral tayong kinasabi na kung kasama tayong nailibing, ibig sabihin, ilibing ang ating lumang pagkatao, nung mamatay si Kristo at ilibing siya at nabuhay na muli, tayo'y nabuhay sa panibagong buhay. Kaya nga sabi niya, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So nandoon kasi na si Kristo sa kanan ng Diyos nakaupo, sa trono ng kanan ng Diyos. Kaya ang sabi niya, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat kung tayo mga anak na ng Diyos, ang sabi nga kahagabi, ang tahanan natin sa Pilipos ay nasa langit na. Okay, sabi sa Pilipos kahagabi ay ito, sa kabilang dako ang langit ang tunay nating bayan. Yan ang sabi niya sa chapter 3 verse 20 ng Pilipos. Ang tunay nating bayan ay sa langit. Kaya nga ang sabi niya rito sa Colossus chapter 3 ay dapat isaisip natin ang mga bagay na panlangit sapagkat yun ang ating patutunguhan. Hindi ang mga bagay na panlupa sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y nakatago sa Diyos. Kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makahati sa kanyang karangalan. Kaya
bilang mga anak ng Diyos ay pag sumakita natin ang mga panlangit na bagay, ibig sabihin, ito ang mga spiritual na bagay. Kaya nga sabi pa rin niya sa Colossians chapter 3, verse 5 to 10. Okay, sabi niya, bilang ito ay lalong-lalo na tayo mga anak ng Diyos, ito ang talagang tagubilin at sa mga anak ng Diyos, paalala sa atin ito. Sapagkat ito dapat ay mamuhay ng ganito. So ang sabi niya sa verse 5, chapter 3 ng Colossus, kaya dapat nang mawala sa inyo ang pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbolo ng damdamin, at masasamang nasa at pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. So ito yung mga bagay na ginagawa ng mataong walang pananampalataya. Kaya nga ang sabi ng Diyos ay dapat mawala na ito sa mga anak ng Diyos. At dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Kaya dapat alam talaga natin ang mga aral ng Diyos, sapagkat ito ang kinapupuotan ng Diyos. Kaya nga yung ibang aral natin nakaraan sa Roma chapter 1, ang sabi niya ay ang galit ng Diyos ay hanggang mula sa langit. Dahil nakikita niya kung paano ang tao na bumuhay na walang pagkakilala sa Kanya. Kaya nga sabi niya rito, dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot. Itong mga bagay na binanggit niya, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbolo ng damdamin, masasamang nasa at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kaya nga sa mga hindi pa nakikinig na hindi pa ganap ang pananampalataya na nandoon pa sa mga pagsamba sa Diyos-Diyusan, alalahanin ninyo, kinapupuotan kayo ng Diyos. Yan ang sabi dito. Hindi ako nagsasabi, sinabi ko lang sa inyo dahil binasa ko lang dito na ang sabi dito, dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumabalabag sa kanyang kalooban. Siyempre, paglabag sa kalooban, ito binanggit niya. So sabi nga niya, noong una, nang pinagharian pa kayo ng masamang pita, namuhay din kayong kasama sa mga taong gumagawa niyon. Totoo naman yon. Kaming mga Kristiyano, kaming nakatanggap na sa Panginoon, namuhay din kami sapagkat bago kami pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos, namuhay din niya kagaya ng parehong kaganyan yan sa mga taong walang pananalig sa Diyos. Sabi nga, ngunit sa verse 8, ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito. Yun ang sabi ng Panginoon. Sa mga anak ng Diyos, ang pamumuhay dapat itakwil ng mga bagay nito. Ano ito? Galit, puot, at sama ng loob. Dapat alisin ang galit at puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Alam mo, sa mga taong walang pananampalataya, ang malaswang sa mga salita ay parang bukang bibig. Pero ito ang sabi ng Panginoon, bilang mga anak ng Diyos, iwasan natin hanggat maaari. Alisin na yon, burahin na sa inyong mga isipan ang mga malalaswang salita. Sapagkat yan ang nagpaparumi sa tao. At kung sabihin natin, kayo mga anak ng Diyos, pagkatapos marumi pa ang bibig, ano pagkakaiba ng hindi anak ng Diyos at anak ng Diyos? Kaya hindi kayo masabing anak ng Diyos kung marurumi pa ang mga salita. Kaya sabi na sa verse 9, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. So bilang anak ng Diyos na tayo tinanggap ng Panginoon,
at ipinagkaloob niya sa atin bilang mga anak. Ang sabi nga niya ay nilinis na tayo. So kung nilinis na tayo, sabi nga niya, dapat hinubad na natin ang magawa na yan, na masama. At sabi nga niya, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa. Siyempre lahat, pati gawa yon. At nagbihis na kayo ng bagong pagkatao, patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos, na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya nga, unti-unti yung nababago. Sa mga bago pang nakikinig at bago pang pananampalataya, alam mo, unti-unti naman talaga yung nababago tayo. Kaya patuloy lang dapat tayo na nakikinig sa mga pag-aaral na kagaya nito para mabago tayo. Sapagkat hindi naman bigla yun na sa lahat ay mababago kaagad tayo. Kinakailangan patuloy tayo. Kaya nga sabi niya doon sa verse 12, kaya't hinirang ng Diyos, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Alalahanan natin, tayo mga anak ng Diyos, yan ang Kanyang sinasabi. Dapat tayo maging, ulitin ko lang, mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran. Kung may hinanakit kayo sa isa't isa, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. Yan ang sabi ng Panginoon. Dahil kung tayo nagpapatawaran, alam mo, mawawala ang sigal sa magkakapatiran, lalo sa mga iglesia. At magiging maayos ang pagsasamahan. Kaya nga ang sabi niya sa verse 15, verse 15, tuloy natin sa verse 15. At sabi niya kanina sa verse 13 ay, at higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At sabi niya sa verse 15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Alam mo, napakahalaga na mayroon tayong kapayapaan. Kaya nga sabi niya, paghariin ang kapayapaan. Sapagkat kapag may kapayapaan, alam niyo, ang taong may mapayapa, malayo sa sakit. Kahit kung ikaw ay walang kapayapaan, para bang galit, puot nandyan. Alam nyo, ang katawan natin naapektuhan. Kaya napakahalaga na mayroon tayong kapayapaan. Kaya nga sabi niya, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat kay Kristo lamang matatagpuan din ang kapayapaan. Sapagat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan, magpasalamat kayo lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Kaya ang sabi nga niya, dapat maitanim natin. At magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya nga yun ang, kung aking bigyan ng conclusion, yan ang conclusion na sinasabi sa ating pag-aaral na dapat ang ating ipamuhay at ano ang nararapat na ipamuhay bilang mga anak ng Diyos. So kung tinanggap natin tayo ay anak ng Diyos, mamuhay tayo ng karapat-dapat sa may pagsunod
may pagsunod sa Kanya, ayon sa Kanyang kalooban at katuwiran, sa pamamagitan ng Kanyang buhay na salita ayon sa Biblia. Kaya napakahalaga na kung alam natin, okay. So tayo mga anak ng Diyos, sabi kagabi ang ating napag-aralan ay kung tayo mga anak ng Diyos, paano tayo maging anak ng Diyos pala? So nakita na natin na para maging anak ng Diyos, tanggapin natin ang Diyos. Paano natin tanggapin? Sa pamamagitan ng pagtanggap ng Kanyang mga aral at mga salita. So kung tinanggap natin ang Kanyang mga aral at salita, alam natin ang mga aral, ang mga tinuturo niya sa atin. At ngayon niya, ang ating pinag-aralan naman, paano tayo mamuhay bilang mga anak ng Diyos? Sapagkat kung tunay na anak tayo ng Diyos, alam natin paano tayo mamuhay. Malinis na pamumuhay. Kaya nga sabi niya rito, yun ang ating pinag-aralan ngayon na kung paano tayo mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Kaya sabi nga niya kanina, una ay, sabi niya, 1:4. Sabi niya sa 1:14, ay bilang mga anak ng Diyos, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginawa niyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. So, kung wala tayong pag-unawa, sinusunod natin ang anong gusto natin, mga masasamang ginagawa. Nung bigyan na tayo ng unawa ng Diyos, nalaman natin ang Kanyang mga salita, dapat yun ang ating susundin. Kaya nga sabi niya sa verse 22, ngayong malinis na kayo. So pagkatapos noon, nung tayo sumusunod sa Kanya, nililinis na tayo. Kaya nga sabi niya sa verse 22 ay, ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, ano't maghari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan. So, mamuhay tayo na may tapat na pag-iibigan sa ating kapwa. So tayo namumuhay na mayroong kapayapaan. At kung tayo namumuhay na may pag-iibigan, tayo namumuhay na may kapayapaan at may pagsunod sa Diyos. At doon, makikilala tayo mga anak ng Diyos. At ang Diyos din naman ay malulugod sapagkat ang sabi niya, napupuot siya sa mga taong gumagawa ng masama at hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Para masunod natin ang kalooban ng Diyos at huwag siyang magalit sa atin sapagkat kinapupuotan niya ang mga kumakalaban sa Kanya at kumakalaban ng Kanyang mga aral. Alamin natin itong mga aral niya para huwag siya mapuot sa atin at huwag siya magalit para maging kalugdan tayo ng Diyos at maranasan natin ang Kanyang pangako na sabi kanina ay mayroon tayong kapayapaan. Amen? Purihin ang Diyos at tayo ay manalangin. Ama, maraming salamat sa iyo. Itinuro mo, Panginoon, sa amin kung paano kami mamuhay na pamumuhay na may pagsunod sa iyo, Panginoon, at pamumuhay bilang mga anak ng Diyos, bilang anak mo, Panginoon. Lord, salamat sa tinuturo mo sa amin. Sa mga nakikinig, Panginoon, at makapakinig pa ng mga aral na ito, Panginoon, buksan mo ang kanilang mga puso at isipan at pangunawa para makasunod sila, Panginoon, matanggap kanila at maging ipagkaloob sa kanila ang karapatang maging anak mo, Panginoon, at makapamuhay sila ayon sa iyong kalooban. Ama, maraming salamat. Pagpalain mo ang lahat na makikinig at makapakinig pa nito, Panginoon. Pagpalain mo nilang kanilang buong sambahayan. Ingatan mo sila, Panginoon, sa mga panahong ito at protektahan sa mga salot na lumalaganap sa buong daigdig. Panginoon, salamat sapagkat nakita namin na bumababa ang kaso ng salot sa aming bansa at pati yung mga namamatay ay kanina at ilang araw na nakikita ko, bumababa na umiunti na, Panginoon. Salamat, Lord, at sana itinugon mo ang aming dalangin
na ang iyong kahabagan ang aming hiningi sa iyo, Panginoon, na kahabagan mo kami at maawa ka. Panginoon, maraming salamat. Salamat din, Panginoon, sa pagpalain mo ang aming Pangulo. Pagpalain mo rin ang kanilang buong sambahayan at protektahan sila ngayon din sa mga salot nito na lumalaganap sa buong daigdig. Ama, salamat at sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming pag-aaral sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Amen. Magandang gabi po at maraming salamat sa mga makikinig pa. Amen.